Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa mga pagkain ng newborn baby na inalagaan ko. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali yung alaga ko po kasi is breastfeed siya. So meron silang schedule ng pagpapadede. Ngayon pag umalis yung, may time na umalis yung amo ko, nagpapump lang yun siya, tapos ilalagay niya sa fridge, tapos dun sa bottle, bali, ano lang yun, i-hit lang namin yun. Meron kaming, hindi ko alam kung anong tawag doon, yung parang i-hit mo lang kung anong level nung ano na yun. Pero yun, pag hinit namin yun, maghihintay pa kami ng mga ilang minutes bago namin ipapadede dun sa bata. Hindi yung pag-hit, ipadede mo, kahit sabihin mo, kasi yun talaga, as in mainit talaga siya. Yun, tapos tsaka ano namin sa ganto namin kung ipatakan namin kung may ano pa or okay na ganun. Tapos yun siya hanggang 6 months. Then nung after nung pagka 6 months niya, nag-start na yan siya. Ay actually wala pang 6 months, parang 4 months. Tinry na nila, alam mo yung parang ano pa yung brand yun? Nakalimutan ko na. Parang Cerelac sa atin. Yung inutay-utay na nila yun ng paano nung ganun. Tapos nung pagka 6 months, ang ginawa na namin guys, yung amo kong babae naman talaga ang nag-search sa ano ko ng mga ipapakain. Pero meron kaming usually na ako lang yung taga-ano niya guys, taga-hiwa niya. Tapos i-blender namin yun. Tapos i-steam. May parang juice siya, i-blender, may steam naman, i-chop-chop ko lang na maliit. Ano yun? May mga prutas, may mga gulay, mga tomato, may mga broccoli, may mga, basta mini-mix-mix niya yun. Tapos may isa lang packet din na, may isa kasi, alam mo yung anuhan ng mga, pang ano siya, pang storage ng gatas dapat. Yun, doon niya nilagay yung ano, yung, para may ano kasi yun may nakalagay kung hanggang ilang ml or ilang ano yung, may guhit-guhit yun, tas ko ilan. So, natitrace namin kung hanggang saan lang dapat yung level ng pagkain na anuhin niya. Tapos yun, iinitin na lang yun, i-steam na lang yun pagkapapakainin na siya yung baby, ganon. So, nag-start yun ng 6 months, ganon. Tapos, nag-solid food na siya, guys. Ano na, 1 year na ano na talaga siya nung nagkwan talaga. Yung pautay-utay lang kami ng, yung parang, yun nga, ini-steam tapos biniblender ganun hanggang sa talagang para na siya maging juice, parang ganun. Tapos nilalagay namin sa packet nga, yung parang may nakalagay na kung ilang ml siya, ganun. Tapos pagpakainin, almusal lang, iinitin lang namin yun, tapos yun yung papakainin sa kanya, ganun. At hindi rin naman ako hirap kasi nagpapakain po yung parents naman. So habang pinapakain nila, basta ako lang talaga sa pagpapaligo, pagka nagpupo yan, palit ng diaper, yun talagang trabaho ko. Kasi nga night time din po, minomonitor ka rin yung bata. Pero actually, kami, fair kami ng mga amo ko kasi yung amo kong babae siya yung nagpapadede. Tapos ang amo kong lalaki nagpapaburp. Hindi ako nagpapaburp yung amo kong lalaki kasi magaling siya mag-ganon-ganon. Nahuhuli niya agad kung saan yung ano ng bata. Mabilis niya mapaburp. Tapos ako naman yung pagpapatulog. So yun, dun talaga nagsastruggle sa pagpapatulog kasi guys, hindi ko siya pwedeng iganon-ganon or tapik-tapik lang, ilalagay ko din sa crib. O kaya naman pag talaga maligalig siya, maglalakad-lakad ako dun sa kwarto, lakad-lakad lang ako na dala-dala ko siya, ganun, parang lalakad-lakad kami, tapos medyo matutulog-tulog na yan siya, tsaka ako na may lalapagin, tapos tatapik-tapikin ko lang yung bandang puwet niya, ganun, gaganon-ganon ko, o tapos gaganyan-ganyan. So ganun lang guys, hindi ko siya pwedeng ganun-ganon kasi ayaw nila yung naalog yung yung bata, baka daw maalog yung ulo. So yun sa pagpapakain, balik tayo sa pagpapakain. So yun lang, bali lang kami, may mga carrots, potato, broccoli, tapos ano pa ba? Yung mga lang, mga normal na mga gulay-gulay at saka mga fruits. Yun, inaano lang yun, hati-hati ko lang yun na maliliit, tapos i-blender yan ng amo kong babae. Tapos i-steam. Yun. Basta may mga ganun, may mga steam yan, may blender, ganun. Basta siya na yung bahala doon. Basta ang gawa ko lang noon is taga-hiwa niya pag may pinapahiwa siya sa akin. Tapos sa pagpapakain sila din naman. So, ganun siya guys. So, sa pagpapakain, wala naman din kayong problema dyan. Kasi kung ano yung ng amo nyo sa inyo, tanungin nyo. Lagi lang kayo magtanong sa amo nyo. Kung ano man mangyari, kasi syempre newborn yan. Basta kung may napansin kayo sa bata, sabi nyo agad sa amo nyo. Kung tawag ito,
Kung halimbawa hindi kayo sigurado, sabihin nyo sa amo nyo, in case kung ano man mangyari dyan, at least alam nila, di ba? Dati na-encounter ko yung ang alaga ko lungad ng lungad. Yun, hindi naman nila ako masisi kasi ang nagpapadede yung nanay, tas ang magpapaburp yung tatay. So, anong kasalanan ko doon? Diba? So yun, wala na, share ko lang. So in case lang ba na hindi kayo masisisi kasi lagi nyo tinatanong yung amo nyo, yun lang yung advice ko. Kung ano man mangyari na dun sa baby, laging tanong nyo sa amo nyo, sabihin nyo sa amo nyo, ganun. Huwag nyo kayong gagawa ng bagay na hindi nila alam. Dahil naging nanay ka rin. Kasi naging nanay naman ako, ganito naman talaga ginagawa talaga pag halimbawa, katulad dun pagpapaburp. Kasi may way sila ng kung saan daw banda yung ng pagpapaburp, di ba? Yung may ganun-ganun pa yan sila. So kaya ang nagpapaburp talaga yung papa niya. So yun, kaya wag tayong kumbaga dito, hindi tayo pwedeng magaling talagang kasi newborn yan eh, kaya in case may mangyari dyan, di ba? At least sila hindi ka nila masisi kasi lahat naman sinasabi mo sa kanila ganun ako pagka hindi ako masalita na sumusunod ako, tsaka hindi ako palasagot sa kanila, guys. Kung ganun lang ako. Ko lang, natatandaan ko lang kasi once na mainit ang ulo niya, lalo pag umiiyak yung bata, nagtatalo-talo niya sila mag-asawa. Ang napansin ko kasi talaga kulang sa gatas yung amo kong babae, yung talagang napansin ko. Kunti kasi kahit sabihin mong pinadede mo yan ng malbawa, may oras na padidehin mo yung bata. Kahit anong padede mo yan dyan, kung wala naman nagagatas, walang nakukuha yan, iiyak at iiyak yung gutom pa rin yan. Kaya sabihin mo na kasi ng oras ka dyan na padede sa kanya, kung wala naman nakukuha ang gatas, wala din, di ba? Iiyak pa rin yung bata. Tapos minsan naririndi yung nagtatalo na sila, or minsan pati ikaw madadamay ka na rin. Ako basta tahimik lang ako, hindi ako kahit napansin ko na baka sa gatas yan, baka mamaya mapasama pa ako, baka sabihin ng amo kong babae, so you mean wala akong gatas, ganyan pa, di ba? Hindi, ko lang yun, advance lang ako. So yun, basta ako kung ano yung ng amo, yun lang, lagi mo sabihin mo lang kung ano yung concern dun sa bata, tapos lagi kang magtanong, at saka kung ano yung pinapagawa sa'yo ng amo mo, yun lang din talaga yung gagawin, walang bawas, kumbaga walang labis, walang kulang, ganun. So yun lang, guys. May natutunan ba kayo? Parang wala naman ako naikwento na matino. Sige, bye bye.